Passover meal has been celebrated by the Jewish people ever since God commanded it through Moses. 3,446 3,446 years ago, Yeshua of Nazareth Yeshua of Nazareth celebrated it every year. of his life on earth, as did early Jewish and Gentile Christian under the name the Feast of the Savior's Passover. During his last Passover meal, which He ate he ate with his disciples, Yeshua explained Yeshua explained the meaning of the meal in a new way. This is the origin of what is now called commissions to the Lord's communion, the Supper. communion, the Lord's Supper. communion or the Lord's Supper. So in our reading today, ito po yung the following adaptations of the traditional Jewish Passover meal. Including some of the events that occurred during Yeshua's last Passover. Christian's commentary is supplied by the reader. All right. So let's Wait. proceed. Ito muna. Narrator, the Lord spoke to Moses. The Lord spoke to Moses saying, These are the these times are the times chosen by the Lord, holy gatherings which you will announce at the times chosen for them. In the first month, in the 14th day of the month, at twilight is the Lord's Passover. Now on the first day of unleavened bread, the disciples came to Yeshua saying, where do you want us to prepare for you to eat the Passover? And he said, go unto the city to a certain man, and the disciples did as Yeshua has directed them, and they prepared the Passover meal. Wala naman tayong lighting of the candle. blessing of the day. So punta tayo dun sa the blessings of the day. So the meal begins with the pouring of the first cup. Meron na po tayo, di ba? The cup of holiness. The fruit of the vine is a symbol of joy. The blessing celebrates God's Setting apart of those He has chosen for salvation. All four, do not drink the first cup. Alright. Get ready. Meron na, di ba? Pero Hindi pa inumin. Meron na na. So, Explain. Reader number 2, explain mo. The meal begins. so the meal begins with the pouring of the first cup, which is the cup of holiness. So it's a symbol ng ating pong union with Yeshua, the Messiah. It's a symbol of joy, the blessing that brings us a celebration, that setting of those He has chosen for salvation. Hirapan po sa amin. So let us yan po eh. Ito ba? Pang ano po kasi ito, driving ito. Pang reading. Alright. Nandun po tayo. Lift up. Teka, yung aking pack. English. Sentro na lang natin ito. Sentro. Ang Tagalog, English, Tagalog tayo. Okay. Dali, kunin niyo na po yung cup. Okay. Lift us his cup. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam
Blessed are you, O Lord our God, King of the universe, creator of fruit of the vine. English. Ano ba yung English niya? Blessed are you, O Lord our God, King of the universe, who chose us from among all the peoples of the world and made us holy by your commandments. You have given us an inheritance, the holy day, for rejoicing, the festival season, for gladness, and the day of the feast of Passover, the season of our freedom, to be a holy gathering, a time to remember our departure from Egypt. Blessed are you, O Lord our God, King of the universe, who have kept us alive, to sustain us, and brought us to the season. Pastor Odette, can you come and read yung Tagalog version mo? Alala po, isip lang. Wait lang po yan. Dapat na inom po yung nasa kutsara na yun. Maraming tipid naman. Pwede naman po, dagdagan ko yun, dagdagan nyo na po. Dagdagan nyo na yun. Kayo po yung Tagalog. Tagalog, sige. Teka, Okay na, iwas okay na, ako. bro. Pagpalain ka, Panginoon, Oh, yan. naming Diyos, Hari ng sandaigdigan, na itinataas ang kanyang saro, Baro at Adonai, Elohim Melikha ulam. Pagpalain ka, Panginoon naming Diyos, Hari ng sandaigdigan, manlilikha ng bunga ng puno ng ubas. Pagpalain ka, Panginoon naming Diyos, Hari ng sandaigdigan, na humirang sa amin mula sa lahat ng mga lahi sa mundo, at nagpabanal sa amin sa pamagitan ng iyong mga utos. Binigyan mo kami bilang isang pamana ng mga banal na araw ng pagsasaya, ng mga kapanahunan ng kagalakan, at ng araw na ito na pista ng Paskwa, ng kapanahunan ng aming kalayaan upang maging isang banal na pagtitipon, panahon upang alalahanin ang aming pag-alis mula sa Ehipto. Pagpalain ka, Panginoon, aming Diyos, Hari ng sandaigdigan, na patuloy kaming binigyan ng buhay, itinaguyod at idinako kami sa kapahingahang ito, kapanahunang ito. Ang lahat ay uminom mula sa saro ng kabanalan. Sip lang po, sip. Sip. Dampi lang ba? Dampi. So yan po mag-uumpisa ang blessing of the day in our Passover Center. Naintindihan po natin na medyo late notice po. Actually, that's the very essence of the Passover. They were hurriedly leaving Egypt. In fact, sabi nga doon mga rabbi, it needs only 18 minutes for the bread to cook. And sila ay bumiyahe na papunta sa kalayaan. So we're celebrating actually our freedom and our salvation. And so, ang gagawin po natin is dahil late tayo nag-umpisa, pwede na po tayong kumain muna. Di ba magandang manita po yan? Matza muna, matza. Saan yung bread? Bread. Sige na.
Building, dala ba yan? Ang sabi po dito, ang tinapay na walang lebadura sa Exodus 12:8, at kakain sila ng laman sa gabi ring yon, inihaw sa apoy, at kakainin nila ito kasabay ang tinapay na walang lebadura. Kumakain tayo ng tinapay na walang lebadura upang alalahanin ang pagdudumali ng mga anak ng Israel na lisanin ang Ehipto. Niwala silang panahon upang lagyan ng pampaalsa ang tinapay bago sila dinala sa kaligtasan. And they will eat the flesh the same night, roasted with fire, and they will eat it with unleavened bread. We eat unleavened bread to remember the haste which the children of Israel left Egypt. They have no time even to let their dough rise before God deliver them to safety. Lebadura o pampaalsa ay naglalarawan ng kabuktutan ng kasalanan. Ating ipinagdiwang kapistahan hindi sa lumang lebadura ni sa lebadura ng masamang pag-iisip at sa kabuktutan, kundi sa walang lebadurang tinapay ng katapatan at katotohanan. Ang mga anak ng Israel ay agad umalis ng ang Diyos ay gumawa ng daan ng pagtakas. Maging tayo ay makakaalis sa mundo ng kasalanan ng biglaan at ating iiwanan ang lebadura ng kasalanan. Ngayon ang araw ng kaligtasan dahil sa nagawa ni Yeshua, ang ating Mesayas, ang ating Panginoon. Leaven or yeast is a symbol of wickedness of sin. Celebrate the feast not with the old leaven, not with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. The children of Israel left Egypt quickly when God made a way of escape. We too can leave the world of sin quickly, leaving all the years of sin behind. Today is the day of salvation because of the work of Yeshua, our Messiah, and our Adonai. Itinaas ang taas natin ang ating mga tinapay. Pinagpala kayo, Panginoong Diyos, Hari ng sanlibutan, na nagutos sa amin tungkol sa pagkain na tinapay na walang lebadura. Blessed are you, O Yahweh, our Elohim, King of the universe, who has made us holy by your commandments and has commanded us concerning the eating of the unleavened bread. Amen. Lahat po ay kakain. So ang pagdiriwang po natin ay biglaan po, which is actually the very essence of what we are celebrating today. Talaga pong biglaan po ang announcement. Kahapon lang po na-finalize ang we're following the Abib calendar and the sighted moon. Yan po ang ating brother, si Randy Cage. Lumipat po siya talagang papuntang Israel para talaga personally to inspect with Becca Biderman, who has been doing this for 25 years. 25 years na nila ginagawa ito sa land of Israel. Sila po yung one of the leading authorities sa inspection of the barley and Abib. Randy Cage is now being trained to do this. And he is directly connected to our dear brother Joseph Dumont. And ito na nga po yung litrato. Ang kailangan lang po talaga ay, kaya nga po medyo nagkakaroon po ng pagkatalo dito kasi yung iba, ang paniwala nila kailangan maraming Abib. Ang sinabi naman ng Torah, dalawang kamay lamang na omer ay pwede nang ibigay sa high priest para ito ay ilalay sa Feast of First Fruits, which is on March 12.
Ibig sabihin, kailangan yung Abib ay magiging ripe or manibalan by the time ng March 12, which is within the 7-day phase of the unleavened bread. So yan na nga po, on March 12, sasakto po talaga yung pagkahinog niya. Walang labis po, walang kulang. Kaya medyo dyan po nagtatalo po talaga sa ibang mga grupo. Pero sa Abib naman po, halos 2 grupo lang po yan. At mga 3 lang major groups sa buong mundo ang sumusunod po dyan. So mamaya po, if we have time, we'll explain the significance of the Abib calendar. Bitter herbs, okay. Ihanda po ang bitter herbs. Ang mapait na gulay. Ang papait na lasa ng gulay ay sa kadahilanan po ng, kumbaga po, yung mapait na karanasan sa mundo. Ito po ay spiritually totoo sa lahat ng tao. Wala pong isinilang sa mundo na hindi dumanas ng kapaitan, no? So we eat a piece of bread, bitter herbs, to remind us that just as Israel has experienced the bitter things and the harsh things in Egypt, we too are sharing the same fate that we're also experiencing the bitterness of the world. Pero ito po ay pansamantala lamang. So lahat po, itaas po ang bitter herbs, ang mapait na gulay. Blessed are you, O Lord, King of the universe, who has sanctified us in the Yeshua and has commanded us regarding the eating of the bitter herbs. Pinagpala kayo, Panginoon Diyos, Hari ng Sanlibutan, na nagpapabanal sa amin sa pamagitan ni Yeshua at nag-uutos sa amin tungkol sa pagkain ng mapait na gulay. Ang lahat po ay kakain ng mapait na gulay. Now we proceed po from i-shortcut na po natin, no? Kasi po doon na tayo sa main course. Kakain na po tayo. Mga taga-Silbi po, gusto niyo na bang kumain? Ako gusto ko na eh. Ha? Wine pa. Gusto niyo wine talaga. Sige. Okay. The cup of yung tinatawag na the second cup. Wait lang ha. The cup of instruction. No? So the cup of instruction, ano po ang pinaka-instruction dito sa Passover? Alam niyo kung ano yung pinaka-instruction dito? Yung alalahanin daw ng buong panahon yung pangyayaring ito. So tayo mga Torah believers, madali po tayo makaintindi noon. Dahil kung wala po ang Israel, wala pong kaligtasan na dumating. Kung wala po ang Israel na nag-umpisa na mga anak ni Abraham, wala po tayo ngayon. Kaya pinapaalala sa atin ng Panginoon, sa buong panahon ng ating lahi, na sariwain ang pangyayaring ito. So, although ito po ay mga tradisyon, no? Why is this night different from all other nights? Why this night we only eat unleavened bread? Why we eat
this kind of vegetable? Why do we eat bitter herbs on this night? Why do we dip vegetables in salt water? Why do we recline on the table on this night? So ito yung mga traditional na mga sa Seder, no? It will come about when the children say to you, what does this tradition mean to you? That you will say, it is the Passover sacrifice to the Lord who passed over the houses of the sons of Israel in Egypt when he struck the Egyptian but spared our homes. At mangyari na sasabihin ng iyong mga anak sa inyo, ano ang kahulugan ng tradisyon na ito? Ang itong sasabihin ninyong ito ay Paskwa ng pagsakripisyo ng Panginoon na dumaan sa mga bahay ng mga anak ng Israel na nasa Ehipto. Ng kanyang parusahan ang Ehipto. Kanyang iningatan ang lahat sa ating mga bahay. We were slaves to Pharaoh in Egypt. Okay, lahat po ay babasa. Lagi na English. We were slaves of Pharaoh in Egypt, but the Lord God rescued us with a mighty hand and an outstretched arm. And if He had not brought our ancestors out of Egypt, we, our children, and our children's children would still be slaves in Egypt. Basahin natin sa Tagalog. Tayo ay mga dating alipin ni Paraon sa lupain ng Ehipto. Ngunit ang Panginoon nating Diyos ay iniligtas tayo sa pamagitan ng makapangyarihan kamay at bisig na nakalahad. At kung hindi niya hinango mula sa Ehipto ang ating mga ninuno, tayo ang ating mga anak at anak ng ating mga anak ay mananatiling alipin sa Ehipto. Ang Ehipto po, Mitzrayim in Hebrew, it means constricted or ayaw ka pakawalan. Yan po, hindi ka ayaw ka bigyan ng kalayaan. So ang mundo po ay ganon. Ayaw kanyang pakawalan upang maglingkod sa Diyos. Kaya po ang essence nito, ang sabi nga nito, ang sinabi ni Moises, when Israel was in Egypt's land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand, let my people go. Go down, Moses, way down to Egypt's land, tell old Pharaoh, let my people go. So many years ago in Egypt, the children of Israel were forced to work long and hard every day. Tagalogin na lang natin. Maraming taon na nakalipas sa Ehipto ang anak ng Israel ay sa pilitang pinagagawa ng matagal at labis araw-araw. Sila ay pinapagawa ng mga bato mula sa putik para ang paron ay may itatayong palasyo at lungsod para sa sarili niya. At kung hindi sila magtatrabaho ng gusto, sila ay hinahagupit at pinapapalo ng mga tagabantay ng paron. Kaya ang mga anak ng Israel ay umiyak sa Panginoon at ang Diyos sa kalangitan ay nakita ang kanilang pagluha at narinig ang kanilang panawagan sa paghingi ng tulong. At sa kanyang isinugo si Moises, si Paron at winika. Ang sabi ni Yahuwah, palayain mo ang aking mga anak. Lahat may sabing, let my people go. So tayong lahat pinalaya na sa ating mga simbahan. Diba? Yan po ang gano'n yan eh. Kaya bumalik kayo sa inyong mga simbahan, sabihin nyo, Pastor, let my people go. Nakaka-relate, ano? So ito naman po yung tradisyon, di na po natin gawin to kasi wala po tayong maraming red wine. Yung ginaganon, pinabawat 10 plagues, ginaganon sa anak daliri. So wag na natin pong gawin to. Basahin na lang natin. With each plague, finally Pharaoh could not refuse any longer after the death of the firstborn. So Moses and the children of Israel departed and escaped into the desert. Kaya si Moses, ang anak ng Israel, ay tumakas at umalis patungo sa disyerto. Ngunit pagkatapos nilang umalis ay nagbago ang isipan ng Paron at sumakay sa kanyang karwahe para tugisin sila. Kasama ang malaking hukbo, hinabol sila ng Paron sa disyerto. Nang makita siya ng mga anak ng Israel ay dumarating, sila ay natatakot.
sapagkat ang kanilang daraanan ay sukol ng karagatan. Ngunit tumawag si Moises sa Panginoon at inabot sila ng Diyos at hinati ang karagatan. Sa tuyong lupa sila'y tumawid patungo sa kaligtasan. Nang subukan ng hugbo ng Paraon na tumawid, bumalik ang tubig at silang lahat ay nalunod. Si Moises at ang mga anak ng Israel ay nakaligtas mula sa panganib at malayang nagtungo sa lupang pangako na pinangako ni Abraham, ng Diyos kay Abraham at sa mga anak ng Israel. Has any God ever tried to go and take for himself a nation out of another nation by trials, by signs and wonders, by war, and by mighty hand, and by an outstretched arm, and by great terrors, as the Yahuwah your Elohim did for you in Egypt before your eyes? Sinusubukan ba kahit kailan ng sinumang Diyos na pumunta at alisin sa kanyang sarili ang isang bansa mula sa ibang bansa sa pamagitan ng mga pagsubok, mga tanda, at mga bagay na kagila-gilalas, at digmaan at may makapangyarihan kamay at nakalahad na bisig at malaking himala katulad ng lahat ng ginawa ng Panginoon ninyong Diyos para sa inyo sa Ehipto sa harap ng inyong mga mata. Sa mga bagay na iyon, tayo'y dapat magpapasalamat, lahat po magsabing, Dayenu. Yun. Dayenu, 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 Dayenu. Ang bawat isa ay dapat, ang sabi ni Rabbi Gamaliel, ang bawat isa ay dapat pakaisipin ang tunay na kahulugan ng mga tatlong tandang ito. Kordero, ang Paskwa, ang walang libadurang tinapay, at ang mapait na gulay. Dahil kung hindi, ang pagsasalarawan ng kasaysayan ng Paskwa ay hindi ganap. Everyone must consider the meaning of the three symbols: the Passover lamb, the unleavened bread, and the bitter herbs. Otherwise, the duty of telling the Passover story has not been fulfilled. So gayon na lamang ginawa ng mga anak ng Israel ayon sa utos ni Moises. Nagpatay sila ng kordero, isa para sa bawat pamilya, at nagpahid sila ng dugo nito sa hamba at sa tuktok ng pintuan nila. At inihaw nila ito at kinain kasabay ang hapunan na hindi lumalabas sa kanilang bahay hanggang kinabukasan. Nang gabi ring yaon, ang anghel ng kamatayan ay lumukob sa Ehipto. At sa bawat bahay na walang dugo ang kordero, sa kanilang mga hamba at tuktok ng pintuan, ang panganay na anak ay nangamatay. Ipinapasa ng buto ng kordero. Wala po tayo niyan, pero meron tayong kambing na mamaya. Ang dugo ng kordero ay siyang nag-iingat sa mga anak ng Israel mula sa paghukom ng Diyos, gaya na pag-iingat ng dugo ni Yeshua sa mga naniniwala sa Kanya. Sa Biblia ay tinatawag si Yeshua ang ating kordero, ang Paskwa. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo'y pangalagaan mula sa paghukom sa darating sa buong mundo. Ang mga anak ng Israel ay kinakailangan maglagay ng dugo ng kordero sa kanilang mga pintuan. Gayon din tayo ay kailangan makita sa atin mga tahanan at sa ating mga buhay ang kahulugan ng dugo ni Yeshua sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya at ipahayag siya sa lahat ng tao. So meron pa po bang tinapay na walang libaduran? Meron po, pakuha po, tag-isa po. For the second time, tinapay na walang libadura at may ihalo natin sa mapait na gulay.
ihalo natin ang tinapay na walang levadura sa maliit na tinapay na mapait na gulay. Tonight we eat bitter herbs to remind us of the bitter days of slavery in Egypt. We dip them in haroset to remind us of the hard labor of laying bricks with mortar and its salty water to remind us of our tears. Ngayong gabi kumakain tayo ng mapait na gulay para ipaalala sa atin ang mga mapapait na araw ng pagkaalipin sa Ehipto. Isinisausaw natin ito sa karoset upang ipaalala sa atin ang hirap ng paggawa ng pagtatayo ng tisa at semento at sa maalat na tubig para ipaalala sa atin ang ating mga luha. Life without Yeshua is bitter and its fruit is death. The Bible teaches us that all have sinned and fall short of the glory of God, and through obedience to sin we become slaves to sin. This is our bitter slavery. But through Yeshua, our Messiah, we can be set free. Ang buhay na wala si Yeshua ay mapait at ang bunga nito ay kamatayan. Ang banal na aklat ay nagsasabi na tayong lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwatian ng Diyos. Sa pamagitan ng pagsunod sa kasalanan, tayo'y naging alipin sa kasalanan. Ito ang mapait nating pagkaalipin. Ngunit sa pamagitan ni Yeshua, ang ating Mesiyas, maaari tayong lumaya. Itaas po ang tinapay na walang lebadura na mayroong... Bigyan ako ng isang set. Konti lang. Ayan. Ating ipagdiwang ang kapistahan hindi sa lumang lebadura, ni si lebadura namang pag-isip. Pinagpala kayo, Panginoon Diyos, Hari ng Sanlibutan, na nagtutubos sa amin sa pamagitan ng dugo ni Yeshua at pinagbabanal kami sa pamagitan ng kanyang utos na nag-utos sa amin upang kainin ang tinapay ng walang libadura at alalahanin ng mapait, Panginoon, ang karanasan sa Ehipto na nangungulugan sa mundo. Ang lahat po ay kakain ng tinapay na may kasama ang hapunan ng Panginoon, the Lord's Supper. Ang pagsalaysay po nito sa New Testament, habang naghahapunan si Jesus ay nabalisa sa Espiritu. Amen, amen, sinasabi ko sa inyo na isa sa inyo ay magkakanulo sa akin. Si Juan ay nakahilig katabi ni Jesus dahil ito ay tinanong ni Pedro si Juan, sabihin mo sa amin sino ang tinutukoy niya. Humilig sa dako si Jesus, Panginoon, sino siya? Sa isa na pinagbigyan ko ng sinawsaw na pirasong ito, isinawsaw ni Jesus ang piraso na nilapa at inabot kay Judas. Kung ano ang ginagawa mo, gawin mo na agad. Ito po ay pagsalaysay doon sa Lord's Supper. Pagkatapos ng hapunan ng Pasko ay nagpatuloy kasabay isang yung apikomen, no? Hindi na natin ito ginawa, no? Apikomen. Isa pang unleavened bread para dito sa final tag-isa pa po.
Nang dumating si Jesus sa bahaging ito ng hapunan, ipinaliwanag niya ang kahulugan ng nakatagong tinapay na iiba sa unang narinig ng mga disipulo. Itinaas ang matsa, Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam. Pagpalain ka, Panginoon naming Diyos, Hari ng sandaigdigan, nagdala ng tinapay mula sa lupa. Hinati ang tinapay sa dalawa, ito ang katawan ko na ibinigay para sa inyo. Gawin ito sa pag-aalala sa akin. Ibinigay ang dalawang hati sa mga disipulo na kumuha ng kapiraso at naghahawakan muna. Maari lang tayong mag-isip kung anong nasa isip ng mga disipulo nang marinig nila ito. Hindi nila alam na si Jesus ay ipapako sa krus kinaumagahan. Ngunit batid ni Jesus ito. Ang tinapay ng kanyang hinati noong gabi ay tanda ng kanyang katawan na ibinigay niya para sa ating bilang handog. Siya ay ang ating kordero ng Paskwa na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tayo ay manalangin. Ama na nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyong paghahandog ng iyong anak na si Yeshua sa krus para sa amin. Sana ay tanggapin namin ang kanyang kamatayan para sa aming sarili bilang isang sakripisyo para sa aming kasalanan. Sa pangalan ni Yeshua lahat magsabi, Amen. Lahat po ay kakain ng tinapay. Ang nakatagong tinapay ay kumakatawan sa anak ng Diyos sa pasimula ng hapunan. Ang paghahati ng gitnang matsa ay kumakatawan sa kamatayan ni Jesus, ang Mesiyas sa krus. Ang nahating piraso ay inilibing gaya ng kay Yeshua. Ngunit ngayon ay inilabas bilang tanda ng kanyang pagkabuhay na muli. Habang kinakain natin ito, inaalala natin hindi lamang ang kanyang kamatayan, kundi ang kanyang tagumpay laban sa kamatayan at ang kanyang pagkabuhay na muli tungo sa buhay na walang hanggan. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, blessed are you, Yahweh, our King of the universe, who brings forth bread from the earth. This is my body, which is given for you. Do this in memory of me. Let us pray. We thank you for your offering. Father, we thank you, Abba Elohim, Yahuwah Elohim. We thank you for offering your Son, Yeshua, on the cross for us. May we receive his death for us as a sacrifice for our sin. In the name of Yeshua, lahat magsabi, Amen. Eat a piece of bread. Nandito na po tayo sa saro ng pagkatubos. Ihanda na po ang huling saro. Pagpalain ka, Panginoon, kaming Diyos, Hari ng sandaigdigan, nagtaguyod sa buong mundo sa pamagitan ng inyong kabutihan, habag, kabaitan at pagkikiramay, at nagbibigay sa amin ng pagkain mula sa lupa. Lahat daw tayo magbabasa. Nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, naming Diyos, sa pagkain ibinibigay mo at pinagpatataguyod sa amin sa bawat araw at sa bawat oras. Mahabag ka, Panginoon, naming Diyos, sa Israel at sa mga anak mo, at sa Jerusalem ang iyong lungsod, at sa kaharian ng bahay ni David na iyong pinahiran. Aming Diyos at Ama, pastulan mo kami, pakainin, alalayan, itaguyod at bigyan ng kagaanan sa aming paghihirap. Itinaas ang kanyang saro, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Pagpalain ka, Panginoon naming Diyos, Hari ng sandaigdigan, manlili ka ng bunga ng puno ng ubas. Ang sarong ito ay ibinubuhos ko para sa inyo, ay ang bagong tipan sa aking dugo.
Kunin ninyo ito at ibahagi sa inyong mga sarili. Dahil sinasabi ko sa inyo, hindi ako iinom mula sa bunga ng puno ng ubas, mula sa ngayon hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. Sa lumang tipan, winisik ni Moises ang dugo sa mga anak ng Israel upang ipakita ang kanilang pagtanggap sa pagkikipagtipan nila sa Diyos. Kapag iniinom natin ang saro na ito, ipinapakikita natin ang ating pagtanggap sa bagong tipan na itinatag ni Yeshua sa pamagitan ng kanyang dugo. Isang pagkikipagtipan na nagbibigay sa atin ng katubusan mula sa ating mga kasalanan at nagtitibay sa atin ng buhay na walang hanggan. Pagpalain ka, Panginoon Diyos, Hari ng sanling daigdigan, manlilikha ng bunga ng ubas. Tayo po'y manalangin, lahat po. Amang nasa langit, naway maipahid namin sa aming buhay. Lahat po tayo. Amang nasa langit, naway maipahid namin sa aming buhay ang dugo ni Yeshua upang kami ay makabahagi sa bagong tipan at makasama niya kami sa kaharian ng kanyang Ama. Ang lahat ay uminom sa ikatlong saro, ang saro ng katubusan. Father in heaven, may we apply the blood of Yeshua to our lives so that we may participate in the new covenant and join Yeshua in the kingdom of His Father in the coming 1,000 years millennial kingdom. In the Bible, the cup of redemption is a symbol of the blood of Yeshua. The Bible teaches us that life is in the blood. When we drink the blood of the new covenant, we drink the life of Yeshua who is our life now and forever. Ang saro ng katubusan ay tanda ng dugo ni Yeshua. Ang Biblia ay nagtuturo sa atin na ang buhay ay nasa dugo. Kapag tayo ay uminom ng dugo ng bagong tipan, tayo ay umiinom ng buhay ni Yeshua na siya nating buhay, gayon, ngayon, at magpakailanman. Meron pa ba isa? The cup of Elijah. Pero hindi po natin iinumin. So si cup of Elijah ay nagsasabi sa spirito ni Elijah dumating at tinupad ni Juan Bautista ang kanyang sabihin. Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Masdan ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. But our time of waiting is not over. Although the Messiah has already come once, He will come again to destroy His enemies and remain with us forever. Ngunit ang panahon ng ating paghihintay ay hindi pa tapos. Bagamat ang Mesiyas ay dumating na minsan, siya ay muling babalik upang wasakin ang kanyang mga kaaway at mananatili sa atin magpakailanman. Ang lahat ay magsalin ng ika-4 na saro, huwag mo nang inumin ang saro ng pag-asa at gayon din ang isang baso para kay Elias. Blessed is he who comes in the name of the Lord, Yahuwah Elohim. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, pagpalain ka Panginoong naming Diyos, Hari ng sandaigdigan, manlilika ng bunga ng puno ng ubas. Baruch ata Adonai, blessed are you, Lord God, King of the universe, Creator of the fruit of the vine. Everybody drink from the fourth cup of hope. Hallelujah. It is good to praise you, Yahuwah Elohim. It is the pleasure to sing praises to your name. The bread of all that live will praise your name.
and the spirit of all flesh will continually glorify and exalt you, our King. For from everlasting to everlasting, you are Elohim, and beside you we have no king or redeemer or savior. Elohim, we ask you to accept this our praises tonight, and this is our celebration of your Passover. May the truths we remember tonight live in our hearts as eternal flames and inspire us to surrender our lives wholeheartedly to you. And may they remind us to pray for your holy people, Israel, that they might know their Messiah, Yeshua, has already come. Adonai, we pray for the peace of Jerusalem, and we ask you to bring us safely through this next year. May we celebrate your Passover again. This we ask in Yeshua's name. Everybody say, Maranatha. Come quickly, Adonai. Lashiana Hava A Be Yerushalayim. May next year in Jerusalem. Tanggapin mo nawa ito aming papuri ngayong gabi at ito ang aming pagdiriwang ng iyong Paskwa. Nawa katotohanan na naalala namin ngayong gabi ay mananatiling buhay sa aming puso, na tila'y apoy na nananingas at mabigyan sigla kami na isuko ang aming buhay ng buong puso sa iyo. At ipaalala nawa nila sa amin na ipanalangin ang iyong banal na lahi, ang mga Hudyo, na makilala nila ang kanilang Mesiyas na si Yeshua ay dumating na. Panginoon, kami nanalangin para sa kapayapaan ng Jerusalem at humiling namin sa iyo na dalhin mo po kami na ligtas na susunod na taon at muling ipagdiwang namin ang Paskwa. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Yeshua. Panginoong Yeshua, dumating ka agad. Iligtas mo kami mula sa buhay na ito ng sanlibutan tungo sa makalangit na Jerusalem, sa Millennial Kingdom, Panginoon. Para sa Kanya, sinasabi namin kasama ang bayang Israel sa susunod na taon sa Israel. Amen. Amen. Okay. Alam nyo ba na may 7 blessing ang Passover? Yan po ay tutuloy natin habang kumakain. Ihanda na po yung mga pagkain. Lahat po na nag-celebrate ng Passover, may 7 blessing. Okay? Pangako ng Diyos po yun. Yan po yung babasahin natin. So sa mga dumalo po dito, late notice, talagang mga kapatid, tayo ay para mga sundalo ng Panginoon. 1 day notice lang. Nandito na tayong lahat, di ba? Mambilis talaga ng mga anak ng Diyos. So, ihanda na po. Mag-pray na po tayo. Hindi na? Pwede na. Hindi na po. Pinagpala kayo, Panginoon Diyos, sa rin ng sanlibutan, nagbibigay sa amin ng araw na ito, the season of rejoicing, the season of our freedom, and the season to enjoy the great salvation na aming kinamasa sa pamagitan ng Yeshua. Panginoon, wala ng Diyos na maliban sa iyo pa, Panginoon. Kayo na po ang hari ng sanlibutan. Susunod kami sa iyo, Panginoon. Pinagpala kayo, Panginoon, hari ng sanlibutan, na nanlilikha ng iba't ibang uri ng pagkain para sa amin. Lahat magsabing, Hallelujah! Hallelujah! Amen! Pwede na po tayong kumain. At itutuloy po natin yung the 7 blessing of Passover. So, mag-post po tayo. Wala po itong post. Pero po ay, sige, i-random ko na lang muna to para
Yan po ang unang blessing. I will assign an angel unto you. Number 2, I will be an enemy to your enemy. Number 3, God will give you prosperity. Number 4, God will take sickness away from you. Number 5, God will give you long life. Number 6, God will cause you increase and inheritance. Number 7, God will give you a special favor of blessing. Thank you po. Okay, ito po yung blessing ng Passover. Habang kayo kumakain. Behold, Hine, I'm going to send an angel before you to guard you along the way and to bring you into the place which I prepared. Narito aking isinugong isang anghel na unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong inahanda sa iyo, mga kapatid. 1,000 years in the millennial kingdom, mga kapatid, is our divine inheritance. Sa mga obedient na mga anak ng Diyos, God has prepared a mansion for you in the millennial kingdom, mga kapatid. Number 2 blessing. Sino dito may kaaway? Kung kaaway mo ang iyong asawa, love your enemy as yourself. Love her as your enemy. Tama ba? If you truly obey His voice and do that I say, then I will be an enemy to your enemy. I will be an adversary to your adversary. Datapwat kung dinigin mong lubos ang kanyang tinig ni Adonai, obey. At gagawin mo ang lahat ng aking sinasalita, ay magiging kaaway nga ako ng iyong mga kaaway, kaalit ng iyong mga kapatid. Kung may aaway ka, mga kapatid, ibigay mo kay Adonai, siya po ang bahala dyan, mga kapatid. Hindi mo problema yan. Ang problema mo mag-obey sa Panginoon. Pag nag-obey ka, siya na maging kaaway, wala pong kapanalo ang kaaway mo sa Panginoon. Ang mahirap lang na kaaway, mga kapatid, alam nyo na, ang letter M. Makaka-relate ba? Number 3 blessing, handa na ba? And you shall serve Yahuwah your Elohim, Yahweh Elohim, Yehovah your Elohim. He will bless your bread and your water. At iyong paglilingkuran ng Panginoon mong Diyos, at kanyang babasbasan ang iyong mga pagkain, ang iyong mga tubig. Ibig sabihin, provision. Nangako ang Diyos ng provision. Overflowing provision. Number 4 blessing for keeping the Passover, Exodus 23 verse 25. I will remove sickness from your midst. Aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Sino may sakit dito sa kamay? I-claim natin, Panginoon, sa pangalan ni Yeshua. Lord, we claim healing today. We declare healing in our bodies, Lord, because it is you who has the power to heal our bodies, Panginoon. In Yeshua's name, be healed. In Yeshua's name, be healed. In Yeshua's name, we receive the healing, Panginoon. Amen. Number 5 blessing. Sino gusto ng mahabang buhay? Mga bata, gusto nyo mahabang buhay? Obey your parents. Mga Torah keeper, gusto nyo mahabang buhay? Obey your leaders. Obey your elders. Ang mga hindi nag-obey sa leaders at elders, nawawala, nagiging tupang ligaw. I shall fill the number of your days. Ang bilang ng iyong mga araw ay aking lulubusin. Ang Diyos po ang nagpangako ng mga kapatid. Long life,
Lakayin! Alam niyo ibig sabihin ng lakayin? Maraming buhay. Times, kayin is maraming buhay. Every time you say, lakayin, you're celebrating life to the fullest, mga kapatid. What a great God we serve, Adonai. Napakadakila mo, Adonai. Number 6, blessing. Alvin, ito na yung tinuturo mo, Brother Alvin. Sino gusto ng inheritance? Pangako ng Diyos pa yan. Exodus 23:30. You become fruitful and take possession of your land. Mamanahin mo ang mga lupain. Sino gusto maging developer, real estate developer? Sino gusto magkaroon ng mga lote? Sinong anak ni Abraham dito? Kailangan may lote ka. Diba? Salamat, Panginoon. Binigyan mo kami ng lote sa Goshen. Salamat sa hektarya-hektaryang lupa, Panginoon. Tinatanggap na namin ngayon pa man, Panginoon. In the name of Yeshua, Lord, tinatanggap namin. We receive, Panginoon. Ay, ayaw tumaas ng kamay, oh. Busy na sa pagkain, oh. Sino gusto ng lupa? Ha? Lupa? Sino gusto ng lupa? Lord, tinatanggap namin ang mga lupain na pinangako sa iyong mga anak para kami po ay magkaroon ng Goshen, magkaroon kami ng self-sustaining community at kami po ay ingatan mo sa habang panahon. Amen. Number 7. May mas matindi pa pala ito, mga kapatid. God will give you a special year of blessing. What the enemy has stole will be returned to you and protected by God from being overtaken. God will fulfill what He has promised, mga kapatid. He will give us the boundaries of the land He promised to us. Amen? Palakpakan natin siya tunay. At sameyak po, happy Feast of Passover and the Feast of Unleavened Bread. Sa mga dumalo, sa mga nakikinig po sa Facebook, may the Spirit of Yahweh bless you and keep you. May Yahweh give His face, shine His face upon you and be gracious unto you. May Yahuwah lift up His countenance upon you and give you peace. In the name of the Prince of Peace, Yeshua Messiah, bless you in Yeshua's name. Palakpakan natin tonight. So, sa mga simultaneous po, meron po tayo mga kapatiran, simultaneous celebration sa Davao del Sur. Meron tayong sumabay sa Pampanga at sa Cabanatuan City at sa Bulacan, mga taga-Cavite, nandito po at sa Laguna. Salamat, pagpalain tayo lahat ng Panginoon. God bless us all in Yeshua's name. Amen. Music. Amen. Salamat po sa iyong pagdiriw, sa aming sumabay po sa aming pagdiriwan ng banal na araw na ito. At ito po i-upload ko sa YouTube channel, Brother Ike YouTube channel. This is my Brother Ike YouTube channel. Thank you po. Kung may question po kayo, you may reach me through 0931-107-4271 or broike@yahoo.com. So, salamat po. I'm a Messianic Torah teacher based in the Philippines. And we are connecting with every believer around the world with the same faith, mga kapatid. We bring the Hebraic roots of Christianity to all nations, especially to Filipinos. Yahuwah bless you po and keep you. Bless you.